In nomine Patris, Filii, Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko, ngayong Friday of the 4th week of Easter, sa mabuting balita ngayon, malinaw ang paalaala ni Jesus. Huwag kayong mabalisa. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sa dami ng problema ngayon, sakit, uncertainty, kaguluhan sa mundo, parang natural na matakot, uma-anxious. Pero sinabi ni Jesus, "Trust me." Hindi lang siya nagtuturo ng daan. Siya mismo ang daan. Ano ang ibig sabihin nito sa atin ngayon? Hindi sapat na naniniwala lang sa isip. Ang tunay na pananampalataya ay isinasabuhay. Kung si Jesus ang daan, sinusunod natin ang kanyang mga utos. Kung siya ang katotohanan, tinatanggihan natin ang kasinungalingan at kasalanan. Kung siya ang buhay, hinahanap natin ang grasya sa sakramento, lalo na sa Eucharistia at kumpisal. Halimbawa, sa unang pagbasa, ipinangaral ni na Pablo at ng mga apostol si Jesus kahit hindi siya nakita ng karamihan. Nananampalataya sila at nagpatutuo. Ibig sabihin, faith is not about seeing. It is about trusting. Mga patutuo ng Church Fathers, si St. Agustin of Hippo, "Nilikha mo kami para sa iyo, o Panginoon, at hindi mapapanatag ang aming puso hanggat hindi nagpapahinga sa iyo." Ibig sabihin, kahit anong hanap natin sa mundo, si Kristo lang ang tunay
na makakapuno sa atin. Si St. John Chrysostom, itinuro niya na ang tunay na Kristiyano ay hindi natitinag sa gitna ng pagsubok dahil ang kanyang pag-asa ay nasa langit, hindi sa mundo. Ano ang tamang gawin bilang Romano Katoliko? Maniwala kahit hindi nakikita. Tulad ni Tomas, nagtatanong tayo, pero sa huli, nagtitiwala tayo kay Jesus. Pangalawa, isabuhay ang utos ng Diyos. Hindi lang salita, kundi gawa, pagmamahal, pagpapatawad, katapatan. Pangatlo, manalangin araw-araw, lalo na sa gitna ng pagsubok. Pang-apat, lumapit sa sakramento. Dito natin nararanasan ang buhay na sinasabi ni Jesus. Panglima, magpatotoo sa iba, sa pamilya, sa trabaho, at sa komunidad. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, Ikaw ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo kahit sa gitna ng aming takot at pag-aalinlangan. Ipinapanalangin namin ang kagalingan ng lahat ng may karamdaman, pisikal, emosyonal at espiritual. Sa iyong awa, pagalingin mo sila at palakasin ang kanilang pananampalataya. Ipinagdarasal namin ang agarang paggaling ni na Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Butz, Padre Cesar, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, at ang buong naming pamilya. Basbasan mo rin ang lahat ng nakabasa, nakikinig at nanonood nito na may karamdaman. Gabayan mo ang aming Santo Papa, Leo XIV, ang mga obispo, aming kura paroko at diocesan administrador, Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Jerry, Erlinda, at lahat ng lingkod ng simbahan. Basahan mo rin ang pamalaan ng Pilipinas, aming Presidente Ferdinand Marcos Jr. Naway mamuno sila na may takot sa Diyos at pagmamahal sa bayan. Ipinapanalangin din namin ang mga pumanaw na sina Papa Francisco, Janet, Hiram, at lahat ng aming mahal sa buhay na sila'y tanggapin mo sa iyong kaharian sa pamamagitan ng makapangyarihang intersesyon ng mahal na Birheng Maria. Iligtas mo kami sa lahat ng unos, kalamidad at kapahamakan. Amen. Ang hamon sa araw na ito, kung si Jesus ang daan, tanungin mo ang sarili mo. Sinusundan ko ba siya? O gumagawa ako ng sarili kong daan? In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!